Inaasahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na makakatulong ang muling pagpapatupad ng visa-free entry para sa mga Chinese tourists sa muling pagbangon ng Chinese tourism market. Ayon sa kanya, hindi man full recovery ang inaasahan, tiyak na dadami ang darating na Chinese travelers sa bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Epektibo na noong Enero 16 ang visa-free policy para sa mga Chinese national na magpapahintulot sa kanila na manatili sa Pilipinas ng hanggang 14 na araw. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, inaasahan nitong makakatulong ang hakbang sa pagpapaigting ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na't matagal nang mataas ang demand ng mga Chinese traveler. And now, with the lifting of the requirement for a visa, we anticipate that this may contribute to a bump and a recovery of the Chinese market. I'm not going to predict that it will be a full recovery, but certainly with this bottleneck removed, we are expecting more travelers from China to come in. Ipinaalala rin ni Frasco ang karanasan sa Indian market kung saan matapos alisin ang visa requirement sa ilalim ng Administrasyong Marcos, agad sumirit ang bilang ng mga Indian tourist na bumisita sa bansa. The same thing we have seen from the Indian market. So before, you used to have to obtain a visa to come to the Philippines. But under the Marcos administration, the visa requirement was lifted. And this immediately led to a 21% jump in arrivals from India. Simula noong October 1, 2025, araw-araw na rin ang flight sa pagitan ng India at Pilipinas dahil sa mataas na demand ayon kay Frasco. Samantala, tinalakay din ng kalihim ang sitwasyon ng outbound Korean travel na bumaba sa bansa dahil sa ilang insidente na nakaapekto sa seguridad ng mga turista. The decline in the outbound Korean travel is common across the ASEAN. Hindi lang sa Pilipinas bumaba, no? Kung hindi sa ibang bansa din sa ASEAN. And as far as the Philippines is concerned, in our conversations with our stakeholders, with the embassy, and the like, of course, there have been concerns on safety and security due to some isolated events concerning Korean tourists. Sa kabila nito, patuloy ang promosyon ng Pilipinas sa Korea kasama ang airline partnerships, travel at trade collaborations at mga key opinion leaders na bumibisita sa bansa. Binanggit ni Frasco na noong nakarang taon, dumating ang mahigit 1,346,000 Koreans sa bansa. Malapit rin ang bilang ng mga turista mula sa Estados Unidos na mahigit 1.3 milyon habang ang arrivals mula sa Japan ay umabot sa 469,000. Patuloy rin aniya ang mabilis na paglago ng merkado mula Australia, Canada at China. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.